Okay, good morning po mga ka-crafty. So, welcome back po sa ating channel. Sa mga hindi po nakakaalam at ngayon lang napasyal dito, ako po ay nagbibigay ng mga free templates sa Facebook para sa mga crafters, sa mga walang time, na mga nanay o gustong sumubok sa ganitong mga business. Nagbibigay po ako ng mga free templates. So, meron po ako mga links na ilalagay sa description or sa comment section. Pwede nyo pong sundan yon para makarating po kayo sa page ko. And then, nandun na po yung mga templates natin na free. Mga Canva templates po ito sila. Merong mga ready to print, meron din po mga editable. Sa mga dati naman na nandito na or napunta dito dahil galing kayo sa Facebook ko, welcome po sa inyo mga mamis. Meron po kasi akong ginagawang project na last minute. And then, nag-post ako ng picture. It's a dome. It's a test tube dome or a display dome, kung ano man po yung tawag nila dito. Akong tawag ko dito test tube dome. May cork po siya, na para siyang test tube na binaligtad, tapos may cork. Para po sa birthday ito, na 18th birthday, ang theme po kasi ng magbe-birthday is black, red, tapos gold. So, yun ang ini-request niyang mga flowers na ilalagay dito sa loob. This is my first time doing this, but I want to share with you kung ano yung mga natutunan ko and kung paano po siya kadaling gawin. Yes po, mga mami, madali po siyang gawin. Yung pag-start ang matagal kasi nakakatamad lang. Pero pag naumpisahan nyo na, napakadali lang po niyang gawin. So, ganito po ang itsura niya. Ayan, lalapit ko siya sa camera. Ewan ko kung mag-focus yan. Ayan. Ganito po itsura niya. Para siyang, alam niyo yung sa Beauty and the Beast, yung flower nila doon na hindi nawi-wilt. Ayan, eto siya. Meron pa pong sticker dito yan na ilalagay. Nandoon po yung thank you for coming, tapos yung info nung nag-birthday and yung date, kasi ayaw niya nang may picture siya. Gusto niya very simple, ayaw niya ng something na ano, basta gusto niya display lang talaga. So, eto po yun. So, hindi ko na rin ilalagay yung info sa loob, dito siya sa labas as a sticker para kung gusto nilang tanggalin at i-display lang ng ganito. Pero hindi naman po siguro, diba? Dahil ano yun, syempre bigay. Pero meron pong mga tao na ayaw po nila ng ganon. So, instead na ayawan nila yung giveaway nyo, diba? At tanggalin na lang nila yung sticker kung ayaw nila. Pero ganito po itsura niya. Ang cute niya. Ang cute niya po, sobra. Tapos, nilagyan ko siya ng glitter sa loob na with mix po ng red and black. So, ibigay ko po muna yung mga information kung ano po yung mga ginamit ko mga items dito. First and foremost, syempre, ito pong dome natin. Itong display dome natin. I got this. Ang size po niya in centimeters is, I think it's 3 by 8. 3 po yung diameter niya. And then, 8 po yung haba niya. Kasi, ang mostly pong nabibili dito yata is 6. Pero request po nung nagpagawa is malaki ng konti. So, ginawa ko siyang 8. Okay. So, may kasama na pong cork yan. Nabili ko po yung sa akin since nandito ako sa Japan. Sa Temu, okay? Lalagay ko po yung link ko dyan sa Temu, pero sa mga nasa Pilipinas, meron din po nito sa Lazada, nakita ko. I don't know kung mahal po siya o mura, kasi ako sa Temu, promo ko po siyang nakuha, so free ko po siyang nakuha. Inantay ko yung promo ko talaga na mag-pop up siya bago ko siya binili, para ma-free ko. 50 pieces, all in all, I think ang binayaran ko is 2 yen. So, ang 2 yen po is, sa peso, is like, kasi ang 100 yen is 40, ang 10 is 40 cents. Ang 1 yen. So, 80 cents. Wala pa sa piso, nakuha ko 50 pieces. But then again, promo po, kasi matagal na akong gumagamit ng Temu. May mga points na rin ako dyan. Kaya, paminsan-minsan binibigyan ako ng promo. So, inantay ko siya. Nakuha ko naman yung promo na gusto ko. But, I have to buy another products with it, kasi may minimum threshold po sila. Doon, sinabay ko na yung ibang mga materials na gagamitin. Okay? We have, bumili pa ako nito. Ang tawag po nila dito ay, I think this is ginagamit sa mga flower shop. This is flower tape, yata. Ang tawag. Anyway, lalagay ko po ang link sa baba. Flower tape. May kulay green po nito. Ginagamit nilang pambalot sa mga dried flowers or something. May kulay green po nito. At iba-ibang color, pero common po ang green. I bought mine black since black po ang theme, para hindi po humiwalay yung color. So, I got mine black. And then, meron po silang binibentang mga ganito. They are like paper na flowers. Tapos, ang liliit nila. Ganyan po siya pag dumating sa inyo. Nakabundle talagang ganyan.
And then, I bought in 3 colors. As requested, black, red, and gold. But, wala pong gold. Kaya, ang ginawa ko, bumili ako ng white and then I painted it with gold. Kasi meron naman nabibili sa Daiso dito. Daiso lang naman ng spray paint na mayroon siyang gold glitter. So, ayan, in-spray ko siya. May mga white patches pa rin siya. But then again, pag nandito na po siya, hindi na siya halata. Gold na rin po ang dating niya. So, I think it's good. I think it's good. Ayan, kahit na meron siyang white patches. Maganda siyang tingnan. Okay? So, yun po. 3 colors ng flowers. Nakabundle siya na ganito. And then, I bought a glitter, yung may hexagon bato siya na sizes, na basta malalaking sizes, para pag sinake naman maganda yung kakalabasan. Ayan, merong malaki, may maliit. So, parang mix siya. And then, I put a little bit of black on it. Di ko nga alam, para mas magandang red lang, pero gusto kasi ng may black kasi yun yung main na niya na motif niya. So, yung black ko, lang po siya, yung grainy. Wala na siyang mga hexa-hexa. Yung red lang yung may hexagon. And I think yun lang po yung mga materials na binili ko. Nasa sa inyo po kung lalagyan nyo po ng glue before nyo i-close. But ako po, wala akong nilagyan ng glue. Wala rin pong bumuka. And nung tinday kong buksan, muntik ko pa mabasag yung isa. So, I don't think kailangan ng glue. Okay? You're gonna be needing something na pang-poke ng hole sa cork. Kasi medyo mahirap pong ilagay yon nang wala kayong ganito. So, ako, yung weeding tool ko lang yung ginagamit ko. Kung meron po kayo yung parang drill na ginagamit ng mga crafter, yung gumagawa ng mga hikaw, ganyan, out of epoxy resin. Yan. Yung mga ginagamit nilang ganun. Pwede rin po yun. Pero, kahit ito lang pong weeding tool or something na pwede yung pang-poke dyan, pwede na po. And, you're gonna be needing this pang-guide para hindi masakit sa kamay po kapag ipapasok nyo siya dito. Kung meron kayo nito, nung una gumagamit po ako pag nagra-wrap nito kasi nahihirapan ako. Pag nakuha mo na yung technique, hindi mo na kailangan nito. Of course, kailangan natin ng scissor. Ito yung kit kong scissor. Para paggupit dito, or you can do it manually, kaya lang masisira po yung ganito nyo. Magpupunit-punit. Okay, so let's go to the main part. Wala na pong maraming ek. Kumbaga, sabi ko nga parate, diretso na sa tutorial. This time, inano ko lang po yung mga materials natin na kailangan para hindi po tayo mahirapan. Okay, so first and foremost, ito, nakabundle po yan sila kapag dumating sa inyo. So what you're gonna do is remove the bundle. Ayan. So, magpipira-piraso po siya na ganyan. Ayan, ganyan lang po siya kaliit. As in, super liit. Ayan. Kasing laki lang yata ng ng thumbnail ko or maliit pa sa nail ko. What I want to do with this is, ito po, dahil in-spray paint ko, pinint ko na siya ng nakaganyan, ha. What I want to do with this is, I open it a little para magmukha siyang malaki ng konti and parang super bloomed na siya. Diba? Tingnan nyo po. I-compare natin sa sa hindi natin binuksan. Ayan, 'di ba? Ang layo ng excuse me, ng diferensya. Ayan, para magmukha naman siyang fully bloomed. Okay? Ganyan. Gawa tayo ng 3 para saktong 3 yung bibigay kong sample sa inyo. Ayan, ini-straighten up ko lang po yung mga paa niya. Yung mga paa, isa lang pala yung paa niya, yung stem niya. Ayan, tabi muna natin tong iba since we're not gonna use them. We're gonna do the same thing sa red po at saka sa gold. Okay? Fast forward ko na dito and see you po mamaya after nito. Okay! So, ayan. Ito na po sila. Okay, naayos ko na mga flowers. Diretso na yung mga paa nila. Ready to use na po sila. And so, a reminder po, kapag po yung motif po na gagawa nyo is iba, hindi po kayo kailangan mag-worry kasi ang dami po nilang colors dito. May purple. Lahat ng colors ata meron na. Meron ding silver and gold, pero ang mahal kasi nila. Kaya ang ginawa ko talagang spray paint. Mas nakamura po ako. Mahal po yung silver and gold. And hindi po siya made of paper. Parang plastic or something. Basta, iba po siya. So, okay. Umpisahan na po natin. Ang
para maging uniform po lahat. Ang pagkakasunod-sunod po kasi sa akin is black, gold, and red. So, susundin ko po yon. It doesn't matter kung nasa right yung gold or nasa left ang gold. Basta yun po yung sunod-sunod ko. Okay, so, black, gold, yan, and red. Kaganyanin ko lang po siya. Yung parang naka-layer siya. Up, middle, and bottom. Okay lang po yan kahit na maggalaw-galaw yan kasi mamaya ayusin pa naman natin. Then we get our tape. Tape na walang dikit. Wala po tong dikit pero nadikit naman. Pag nagpatong na. Pang flower po talaga siya. Flower arrangement. So, nung una ginagamitan ko po ng pinset, hindi ako marunong. Ang technique lang pala is igaganyan. Tapos, you hold one piece in here. Yung kahit konting-konti lang. Tapos, i-twist nyo na po siya. Ewan ko kung nakikita nyo po. Ayan, i-twist nyo na po siya ng i-twist. Hanggang sa mabalot lang itong ano. Ayan. Sa una, medyo parang, ano ba yan? Ganon, ang hirap. Pero nung natuto ko, tignan nyo, ang bilis po. Oh. Sabi ko, ganyan na pala yan kabilis. Tapos, I need my scissor for this. Ayoko kasi yung pinupunit lang siya. Yan. E di meron na po tayong isa. Tsaka ko na ina-arrange ng konti para magmukha siyang maganda. Ngayon, kung may natatabunan, pwede naman pong i-suksok ng konti yan or hilain ng konti itong black, ganyan. Tapos, i-position na maayos. Okay na, itatabi ko na po. Gawa pa tayo ng dalawang piraso. Dalawang set. Yan. Black. Gold po muna pala. Gold. And then, yung red. Yan. Tapos, yan po. Itatali natin dito. Pwede nyo na pong i-twist dito kung gusto nyo. Pero ako, hindi ko po siya tinitwist kasi minsan hinihila-hila ko. Pag naka-twist siya, tas nakabalot siya, hindi nyo na mahihila, hindi nyo na mahihila. Yung black o yung ano. Para magalaw-galaw ko pa siya, hindi ko siya tinutwist dito. At least ito lang yung nag-hold sa kanya. Anytime, pwede ko pong, kumbaga, pwede mong i-edit. Hindi nakalock. Diba? Ma-edit mo siya, maayos mo. So, again, ganyan po. Papatong lang yan. At a slanted form, para madali siyang i-roll. And then, sa likod, tutupi ko lang. And then, I'm gonna hold one part dito. Sa kuko ko lang kahit kalahati or yan. Basta nahawakan nyo po yung tape. Hawakan nyo po yung tape na ganyan para hindi siya dumulas. Tapos, ikot nyo lang po. It's okay. Ikot nyo lang po siya. Ikot. Hanggang sa makuha nyo po yung part na hindi na siya nagalaw. Tapos, parang i-slide nyo lang na ganyan yung kamay nyo, oh. I-slide lang na ganyan. Iikot na yun mag-isa. Yan, diba? Slide, oh. Ikot. Tapos, putulin lang. Bilis lang po, di po ba? Para magdikit maayos. Tapos, ayusin na natin, i-arrange natin in a way kung paano natin siya gustong makita. Ayan. Pag may glitter na yan, maganda po siya. Ayan. Ay, isa pa. Okay, bilisan ko na to. Hindi na ako mag-explain. Gagawin ko na lang po. 1, 2, and then red. Then, ayan, mga mamis. Finish. Hindi nyo po ito. Nasa right po yung gold nito. Pero okay lang. Basta yung pagkasunod-sunod niyan. There you go. So, itabi na natin to. Hindi na natin kailangan. Itong mga flowers, hindi na natin kailangan. Para maluwag ang ating place. Ayan, mga mamis. Gusto ko po silang pantay-pantay yung flowers sa loob. So, gumawa ako ng isa. And then, sinukat ko po siya. Kung gaano ba kalaki before ko siya ibaon. So, binaon ko na, tapos nilagay ko na yung dome, nagkasya siya, meron siyang allowance sa taas. Sabi ko, ito yung height na gusto ko. So, tinanggal ko ulit siya, tapos, yun yung sinukat ko. So, ang pagkasukat ko po dyan, sakto may ganito ako, sakto po siya na, from here, ayan, yung flower, pinakatap, tapos, dapat po, hanggang dito lang siya. So, ginagawa ko, sinusukat ko muna lahat. Ano lang, eyeballing lang, wag na pong masyadong maselan. Eyeball lang po natin kung saan po siya. Feeling nyo na okay na siya dito, parang gano'n.
And then, itutupi ko lang po yung wire niya. Ganyan lang po. Hayaan ko na po na ganyan. No need na pagandahin yan. Kasi hindi po yan makikita mamaya. Okay? So, again, ulitin ko po dito para sabay-sabay po natin gawin. So, yung pinaka-top ng flower and then dito. So, konti lang. Kailangan kong tupi dito. Natanggal. So, i-eyeball lang. Ganyan lang. Around, parang ganyang area. Ngayon, para hindi po kayo masaktan sa mga wires, pwede po kayong gumamit nito for safety. Pero ako, matigas ang ulo ko. Tapos, ayan. Diba? First time ko rin po itong gagawin. Kaya kahapon, parang nangapa ako kung paano kayo babalot yung mga flowers. Pero once na nakuha mo na siya, parang ang bilis naman pala, sabi ko. Napakadali po niyang gawin. Sa una lang, kasi first time nga eh. Ayan. So, ito na po yung size niya. Magkakaparehas na po yan ng height. Ayan. Okay? Huwag niyo na pong puputulin. Tupi nyo lang. Okay? Ngayon, lalagay na po natin muna natin siya sa base niya. Okay? Bubutasan nyo po dito. Actually, huwag nyo pong isagad hanggang baba. Parang gagawa lang kayo ng, pag magtatanim tayo ng gulay, yung tagyanan ng buto. Ayan. Konti lang. Kaya kung may drill, maganda pong gamitin dito. Kasi cork po siya. Kahit butasan mo siya, nagsasara ulit siya. So, walang tendency na sumobra ka sa laki ng butas dito. Ayan. Kaya ang ginagawa ko, ganyan. Tapos, I use my weeding tool. Kasi diba tinupi natin siya. Ayan. Dito ko po siya pinipress. Ito po. Tinupi natin siya. Dali, asan ba yung camera? Ayan. Tinupi natin siya. So, naging ganyan siya. So, pinapasok ko po yung weeding tool ko dito. Tapos, pinipress ko po siya doon para pumasok. Unang guide ko lang po yan. Press ko lang siya. Ayun. E di pumasok po. Ayan, pumasok siya. Pero gusto ko, isasagad ko pa rin yan. Kaya I use this para po hindi ako mahirapan. So, I just like push it. Push it sa loob. Ng konti pa. Ayun. Kita nyo, lumubog siya. Ayun. Huwag naman lubog na lubog. Sakto lang. I push it. And then, ayan na po. Nakatayo na siya. Hindi na yan matatanggal. And pag ginanyan mo dyan, makikita mo, pinasok nyo po dyan sa kanyang mahiwagang botelya. Ayan, oh. Sasakto po yan, oh. Kasi ipipress ko pa yan. So, akit pa siya ng konti. But I'm not putting it yet because meron pang extra step. Yung paglalagay ng glitters. So, ilagay ko muna tong tatlo na to. Okay. Ayan, butasan natin. Tapos, as I've said, ilagay dun sa gitna nung pinagtupian itong weeding tool para matulungan tayong i-press siya paloob. And then, after po na-press paloob, gamitin itong pliers natin para isiksik pa siya sa loob. You do not need to use adhesive kahit wala po kayong pandikit. Pero kung gusto nyong gamitan nito, it's up to you po. But then again, ako, I did not use anything. Tapos, tinry ko po silang hugutin. Sturdy na po. Hindi naman po ito bubuksan, i-display ito. So, wala po tayong problema. I do not recommend na mag-glue-glue pa kayo dyan. Pampadagdag oras lang yon. Extra step, extra gastos, pero hindi naman needed. So, wala din namang, difference. Yan. Basta importante po, yun po sabi ko, after yung isuksok nyo po siya. Pero not to the point, lulusot na siya sa kabila, mga miha. Konting lang, yung para hindi lang siya natatanggal, o yung kahit dito mo siya hawakan, hindi siya matatanggal. So, eto na yung flowers natin. Now, I'm gonna put them in the dome, but before putting them, syempre, lalagyan po natin yan ng glitters. What I did is, ginanyan ko po yung glitters ko sa likod. Parang yung sa mga chips, yung ginagawa nilang hack. Para tumayo. Ayoko na siyang ilagay sa lalagyan. Nagtitipid ako, bumili ako yung nakaganito lang. And then, I have this mini scoop actually. It's a spoon na ginagamit ko kapag nag-feed ako ng mga fishes ko. Ganito po siya. Nasisira na nga eh. I think sa dessert ito galing. I don't know, maybe sa pudding or something. So, tinabi ko siya kasi gusto ko itong spoon na to. Kung meron kayo yung mga muddler na ginagamit sa kape, na may parang maliit na spoon, maganda rin po yun. What I do is, I get a little bit of glitter. Hindi po gaanong marami. Konting-konti lang. As in, konti lang. I put it here inside. Kukuha ako ng konting black.
Mas marami yung red kaysa sa black na nilalagay ko po. So, yan. And then, I'm just gonna put this here. Maganda po siya na may kutsara talaga na papasok dito rather than diretso yung iganon kasi hindi nyo na siya masusukat. At the same time, baka matapon and mapupuno po ng glitters itong sa gilid. Maiipit sa mga glitters sa cork. Kaya mas maganda pag nilagay nyo po etong glitter sa loob, dito nyo po siya ipagpag talaga sa loob, as in sa bandang gitna. Okay? And then, we're just gonna put this inverted mode. Ayan. Pag ganyan. And we're gonna close it. When closing it, i-press nyo muna sa gitna, and then sa side, paikot. Ako ganun pong ginawa kahapon. Sa side, paikot, paikot, paikot. Ayan. Niikot ko siya, and then, pinipress ko sa side hanggang sa parang magpantay na siya. At naramdaman ko na bumaon na siya. Wag pong sobra kasi baka mabasag. This is ano pa rin, glass pa rin. Yan. Okay na po yan. Kahit tanggalin nyo po yan, no? Hindi nyo na matatanggal yan. Mahirap na yan tanggalin. Okay? And then, you give it a little bit of shake para dumikit sa gilid yung mga ano. And then, ayan na po siya. Finished product na po to. Dali, patayin ko yung ilaw ko dito sa may camera kasi ring camera po siya. Wait lang ha. Para walang reflection. Yung ilaw ko lang sa taas. Para makita nyo siya. Kung anong itsura niya talaga. Ayaw mag-focus ni camera ha. Ayaw makisama ha. Ganyan po siya. Anyway, I'll be taking pictures of this and be posting them. Tapos nandito po yung label natin ilalagay. Di po ba? Napakadali lang niyang gawin. Again, ulitin po natin for para magets nyo. If hindi pa nagets, pero I bet nagets nyo na to at nag-stop na kayong manonood dito. At sabihin nyo, sige na mami, maingay ka na. Alis na ako dito sa ano mo at gagawa na ako. Ayan po. Lagay natin ang glitter. And then, we put the flowers. Okay? For the international watchers, sorry, I'm gonna be trying to put like subtitles. Okay? I'm not that comfortable speaking in English. Ayan. Tudugo na ilong ko neto. That's why I'm speaking using my own language. My mother language, as they say, mother tongue. Kung ano man yung sabi nila dyan. I'm a Filipino. I'm Filipino, so I'm speaking in Tagalog, but trying to speak in English right now. Tapos na yung video, ngayon pa ako mag-i-English. You just put it like this. Yan. And then like that. Just close it. Turn around, close it. Turn around, close it. Push. Yan. Shake a little bit. And there you go. We have our flower for the Beauty and the Beast. Ang ganda nila, mga mommies. Look at them. Parang gusto kong i-display. Ayan sila. Ang ganda, oh. Lalo na, nung una sabi ko black. Pero alam niyo, ang ganda pala ng black with a combination of gold and red. Ewan ko sa camera kung hindi siya ganun kagandang tignan. But in person, I really like them. I'm beginning to admire them. Kahit ako yung gumawa. Parang yung, ang cute. Sana bigyan din ako nito. Sana meron din akong pang-giveaway. Baka kasi hindi ako bigyan dahil ako yung gumawa. Okay? So, yun lang po mga mommies. Thank you po. Kahit sa mga daddies dyan, mga sisters, brothers, mga bunso. Salamat sa panonood ng video ko. Salamat sa pag-support sa akin. And I'll see you again for another tutorial very, very soon. God bless everyone. Bye po.